Ngayong umaga, nagising ako ng malungkot at umiiyak. Dahil una, napanaginipan ko si Ate Ella. Si Ate Ella, yung pinsan kong kamamatay lang 2 months ago. Siya yung pinsan kong ate ko at parang kapatid ko na din dahil halos magkasama kaming lumaki. Dinalaw niya ako sa panaginip ko kagabi. Andito daw siya sa bahay namin, tapos niyakap ko daw siya ng mahigpit habang umiiyak ako sa panaginip ko. Pangalawang dahilan kung bakit ako malungkot pagising, dahil ito yung araw na babalik na sila mama at papa sa Pilipinas. At ihahatid na namin sila sa airport maya-maya lang. Malungkot kami kasi wala na kaming kasama at maninibago na naman kami. At syempre, mamimiss namin yung pag-aasikaso ni mama at papa sa amin. Pinipilit ko nga sila mag-extend ng 1 year pa, kaso may mga bagay na kailangan din silang asikasuhin sa Pilipinas. Ang bilis ng araw, parang kailan lang kararating lang nila dito sa Canada. Ngayon, pauwi na sila. Ang bilis lang ng 6 months. Pero di bale, babalik din naman sila dito pag natapos na nilang asikasuhin yung mga dapat nilang asikasuhin sa Pilipinas. So, ayun na guys, din na namin sila mama at papa sa airport. Ayaw na nilang magpawat. Pinag-extend ko sila, ayaw na nilang mag-extend kasi pwede naman silang mag-extend hanggang 1 year, 2 years, hanggang 2 years, maximum na 2 years. Pwede naman silang mag-extend hanggang 2 years, pero ayaw na talaga nila. Kasi marami rin silang may mga kailangang asikasuhin pa, may mga kailangang ayusin sa Pilipinas. Kaya babalik na lang ulit sila dito. Next year, bili na ulit kami ng ticket para sa kanila. So, balik na lang ulit sila. Ayusin muna nila, tatapusin muna nila yung mga dapat ayusin sa Pilipinas. So, ayan, papunta na kami airport ngayon. And on the way na kami. Ang flight nila is 9:20 pa ng gabi. So, 3:00 pa lang ng hapon ngayon, umalis na kami. Di baling maaga kaming dumating sa airport, doon na lang kami mag-aantay. Kesa magmadali kami, diba? Tsaka hindi mo rin masabi baka mamaya mahirap ang parking. So, ayun. Na kami sa airport, ka-park. Ganap lang kami ng push cart para sa mga bagahe. Saan ba? Hindi ko alam kung excited ba itong mga to umuwi o malungkot. Parang excited naman silang umuwi.
Ngayon pa lang kami nagsasara ng maleta. Kasi minake sure namin na tama ang timbang. Kasi nagtimbang kami muna doon. Kaya nagdala kami ng pangsara, tsaka ng pang-cover. Yan. Para hindi na hassle na pagdating nila sa counter, tapos nagtimbang sila doon sobra-sobra. O di doon pa sila magbubukas. At least dito pa lang, bago mag-check-in, tinignan na namin yung tamang sukat. Ayan. Maaga pa, 4:30 pa lang. 9:20 pa ang departure. Pero mga 6 o'clock siguro mag-check-in na sila mama. At saka naka-wheelchair assistance pa rin sila. Ayan. So, pahinga muna kami dito. Diyan muna sila. Siguro mga 6 o'clock. Mga 6 o'clock pwede nang mag-check-in. Huwag na, okay lang yan. So, dito yung ano nila. Dito sila mag-check-in sa Air Canada. Yan. Dito sila sa Air Canada. Yan, magantay sila muna dyan. Di bali ng maaga, wag lang nagmamal. At least hindi magra-rush. Sa mga oras na to, nagkaroon pa ng problema sa flight nila mama due to flight cancellation ng mga nakaraang linggo. Kaya naapektuhan din yung flight nila mama. Mabuti na lang and thankful kami dahil naasikaso at naayos agad ng aming agent na si Ate Alexis. Shout out and thank you po kay Ate Alexis na re-accommodate niyo po kami. How about this one? That one will have to go to the oversized over there. Oversize. Oversize, huh? Empty baggage car, you can just leave it by the windows. Okay. You see where the security officer is? Yeah. That's where the jumping off your bag. Alis na sila. Sige na. Alis na ako. Bye-bye. Ayan, nahatid ko na sila mama at papa. Nakapasok ako sa loob hanggang anong tawag kasi diyan? Escort. Na-escortan ko sila hanggang gate nila kasi nagkaroon ng problema sa ticket nila. Nawala sila sa system due to airstrike kasi maraming na-cancel na flights ng mga nakaraan. Naapektuhan yung flight nila. Hindi naman na-cancel yung flight nila. Naapektuhan lang kasi nga madaming na-change na flight. So ayun, inayos. Buti naayos ng aming agent. Thank you, Ate Alexis. Naayos. Kaya yun, nag-rush kami. Buti na lang, maaga kami dumating dito. 5 pa lang nandito na kami. Dapat 9:40 ang flight nila. Namali nga. Tapos, nung inayos, naging biglang 7:40 na ng gabi yung flight nila. Na-rush kami. Buti pagdating doon, since naka-wheelchair assistance naman sila, mabilis lang. Since naka-wheelchair assistance naman sila, mabilis kami nakarating doon sa gate nila. Hindi kami na late. 7 o'clock nakarating na kami sa gate nila. Kaya kasama ako kasi minake sure ko na ang boarding pass nila, bibigyan sila hanggang Manila. Kasi dito sa check-in counter, ang binigay lang na boarding pass sa kanila is hanggang Vancouver lang. Ngayon, para ma-make sure, tinamaan ko sila hanggang gate nila para itanong dun sa gate nila kung bibigyan na sila dun ng boarding pass hanggang Manila. Kasi kung hindi, sa Vancouver sila kukuha ng boarding pass.
hanggang Manila. Eh, yun, sakto naman. Pagdating ko doon, ako na yung nakipag-usap sa, ano ba kasing tawag doon? So, ayun, naputol na yung video ko. Naputol yung video ko kasi nanap namin tong pinag-parking namin. Tsaka nagbayad kami ng parking. So, ayun na nga, sa mga ba ako, yung kwento ko, ang haba na ng kwento ko. Basta yun, pagdating namin dun sa gate nila, kinausap ko yung nandoon, yung attendant doon, kasi in-issuean naman sila ng bagong boarding pass, pero yung in-issue sa kanila is hanggang Vancouver pa din. Kaya, finalo up ko kung saan ba nila kukunin yung boarding pass nila sa Taiwan to, sa Taiwan tsaka sa Manila. Tapos ayun, tinignan nila sa system. Tapos yun, binigyan naman na sila. Yun lang ang purpose ko, kaya pina-escort sa akin sila mama para hindi daw ako mag-worry. Syempre, alam niyo na, mga seniors, kaya kailangang samahan para makausap din. Ma-sure ba na meron silang boarding pass, kasi baka mamaya hanggang Vancouver lang sila, hindi na sila makarating ng Manila. So ayun, minake sure ko naman. Tapos ngayon nag-chat si Papa, delayed naman daw ang flight nila. 7:40 dapat ang alis, magiging 8:40 dahil nagkaroon daw ng traffic control. Pero okay lang kasi 2 AM pa naman yung flight nila from Vancouver to Taipei. At least mababawasan pa rin yung waiting hours nila sa Vancouver kasi dapat 6 hours waiting sila. At least mababawasan na. Hindi na sila mag-aantay ng ganun katagal. So, ayun lang. Praying for safe and smooth travel. Hanggang sa muli, babalik pa rin naman ulit sila dito. Tatapusin lang nila yung mga kailangan nilang asikasuhin sa Pilipinas, mga kapapelan, kailangan lang nilang tapusin. At saka yung bahay namin, kailangan mo nilang pagpagin. Kailangan mo na nilang asikasuhin dahil ang hirap ng walang tao, hindi natitirhan yung bahay, lalo na 6 months silang nawala. Baka may mga nakatira ng hindi nakatsaring. Baka may ibang nakatira na doon. Kailangan mo na nilang asikasuhin yun. So, babalik rin sila. Pagka naayos na rin ni Mama yung retirement niya, next year, bibilan na rin namin sila ulit ng ticket. So, ayun lang. Maninibago kami kasi gigising kami ng wala nang ulam, walang pagkain. So, kami na lang ulit gigising ng maaga para magluto. Okay lang. Okay. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Bye.